Sa ating pagbabalik muling na nawala ang zombie, at tanging bakas ang naiwan. Kaya naman agad lumingon-lingon si Jinwoo sa kanyang paligid. Sa baka mahagilap niya ang zombie sa kung saan mamito pumunta. Ngunit sa kabila ng pagsumikap niya, hindi niya ito nakita kung saan pumunta. Pagkatapos napalingon si Jinwoo sa kanyang likuran, dahil sa kanyang napansin sa kung anong meron dito. Tapos biglang sugod ng zombie sa Jinwoo, na kanya namang nablock ang pag-atake ng zombie gamit ang pagsalag sa kamay nito. Ngunit kahit napigilan niya, ang ataking iyon hindi ipagkaila na malakas pa rin ang ataking iyon. Kaya nainis ito sa galit, sa ginawa ng zombie sa pabiglang pag-atake sa kanya. Sabay sa pagtingin sa zombie, ngunit tanging bakas na lang ng aura ang naiwan nito. Kaya nasaan na siya? Muli na naman naglaho ang zombie sa kanyang presensya, na kinainis ni Jinwoo. Habang ito nakatalikod sa kanyang blind spot, sa paghanap mahagilap ang zombie. Kaya napalingon muli ito sa kanyang likuran. Dahil sa muli nitong napansin ang presensya nito. Ngunit tanging bakas na lang ang nakita nito, mula sa kanyang nakita. Nang biglang may umaatake muli galing sa blind spot ni Jinwoo, nang sunod-sunod na pag-atake ng zombie sa kanya. Ngayon nasa tabi ko siya. Sambit ni Jinwoo habang tinitiis ang mga pag-atake ng zombie. Samantala, umiti ng masamang ngiti ang zombie, nang mapansin niyang tinitigan siya ni Jinwoo. Pagkatapos tanging bakas na lang muli ang naiwan mula sa zombie sa kung paano ito, bihirang mabilis umiiwas. Na muling nagpainis kay Jinwoo. Dahil sa nawala na naman ito sa paningin niya. Kung saan niya ito makita kusa din itong mawala. Ngayon hinigpitan ni Jinwoo ang bantay niya. Nasaan na siya this time? Sa harap ko, sa likod ko, o sa tabi ko. Sambit nito sa pag-ikot-ikot nito. Nang may pag-osok ng enerhiya na may kasamang tunog ng bell na kinagulat niya sa pagkataranta. Kaya naisip na lang nito sa sarili kung manalo pa kaya siya laban sa zombie, dahil sa ayaw nito makipaglaban ng harap-harapan. At nang may nagsabing umiwas sa bandang 3:00 sa mukha. Ito tatama. Sa punto ding iyon na iwasan niya ang kamay ng zombie sa pag-atake sa kanya sa unang pagkakataon. Ngunit dumirekso lang ito sa itaas ni Jinwoo, na kanya namang ikinagulat sa kung lagi ba ito sa itaas niya pag ito nawawala. Samantala ang zombie parang maiyak na natatawa sa dalawang babae na ito. Kaya naman lumingon ito sa pagtanong sa senpai, sa kung paano niya ito nalaman. Kaya ipinaliwanag ng babae dahil sa ito ang aking World Stain Armor ability, ika pa niya kay Jiwoo. Yung target mo kahit isang beses dagdag niya pa dito. Habang inilarawan nito ang zombie sa kung paano ito nasisiyahan noong naglaban silang dalawa. Sa harap ng aking mga mata, hindi siya makakatakas. Pagmamalaki pa niya sa Jinwoo. Samantala ang Jinwoo walang kamalay-malay sa paglakas ng enerhiya ng zombie sa kanyang itaas habang kausap nito ang senpai niya. Hey Jiwoo, gagabayan kita, magtiwala ka sa akin. Sigaw pa niya kay Jiwoo. Magaling. Ngayon saan magmumula ang susunod na pag-strike ng zombie tanong niya pa dito habang ipinikit ang mga mata nito. Kaya nagulat ang babae sa ginawa ni Jinwoo sa kung paano niya ito gagawin. Masyado mo akong pinagkakatiwalaan. Sobra kaya napapikit ako. Pagpaliwanag niya pa sa senpai niya. Nang marinig niya ito naging mahinahon siya. Kasabay ang pagsigaw niya dito kay Jinwoo na bobo ka. Hindi mo ba kayang buksan ang mga mata mo? Sinong nagsabing pumikit ka habang nakikipaglaban? Gusto mo bang mamatay? Sino ang kalaban? Dagdag niya pa sa pagsigaw. Pasensya na. Sambit niya pa dito habang namumutla ito sa takot. Marami akong napanood na pelikula. Ito ay isang tunay na laban, dagdag niya pa nito habang umuosok ilong ito akala ko babae iyon pala ay turo. Nang biglang sugod ng zombie sa Jinwoo kaya nag-command ito ng 6:00 sa katawan. Dahil doon nakaiwas muli si Jinwoo sa pag-atake ng zombie sa kanyang kahit hindi niya ito makita. Pero umaatake muli ang zombie kay Jiwoo gamit ang armor nito, ngunit nasalag niya ito gamit ang pag-block nito ng kanyang kamay. 2:00, paa. Command muli sa kanya, kaya nagawa niyang tamaan ang zombie. Pinasundan niya ito ng 1:00, ang ball, kaya naman tinamaan muli ang zombie sa ulo nito gamit ang pagsipa niya dito. 8:00, 10:00,
Ika-5 katawan. Alas 2 sa paa. Alas 10 sa ulo. Dahil sa sunod-sunod na pag-command ng kanyang senior senpai niya nagawa niyang mabogbog ang zombie ng sunod-sunod din ayon sa sunod-sunod na pag-command sa kanya. Sige na, Lee Ji-woo. Patayin siya. Ika-6 ng senior senpai. Ji-woo, Jeyo. Dagdag pa ni Lee Jin-woo, ngunit may nakapanood pala na ibang tao sa kanilang itaas nang hindi nila namalayan. Hoy, ito ay isang madugong labanan, ika-6 ng lalaki, at ito pala ay ang apprentice na si John Ochi. Habang ang zombie ay nabubogbog pa rin sa bawat pag-atake ni Lee Jin-woo. Nakakatakot talaga ang mga Undertaker sa mga panahong ito, komento pa ng apprentice na si John Ochi, habang nanunood ito ng laban sa dalawa. Ako ang nagpapatrol sa iyo kaya dapat tulungan kita, di ba? Dahil nakakahiya kung mamatay ang isang Hulk na may magandang kinabukasan, sambit pa ng apprentice na ito. Ayokong mapag-alitan ako ni siya, dagdag niya pa sa pag-iisip sa kanyang pag-alala. Kaya naman tumalon siya na may pagtakbo sa paglapit na may pagsigaw ng hoy, tumigil ka dyan. Sigaw pa ng apprentice na si John Ochi, na ipinagtaka ni Lee Jin-woo sa kung sino itong paparating na tao na sumigaw-sigaw pa. Sino ka? Tanong pa ni Lee Jin-woo. Tumayo ka, Lee Ji-woo. Itong malaking lalaking sinabi ko sa iyo. Pagpaalala pa ng senpai niya kay Lee Jin-woo. Apprentice, mabuhay. Sambit nito habang ikinaway ang kamay nito. Ang malaking lalaki, kaiyahiya ka. Sambit niya pa sa zombie. Salamat sa pagpansin, ngunit, mga tagapangasiwa, maaari ko bang isama ang kaibigang iyon? Ika pa niya sa dalawang babae habang nakaturo ang daliri nito sa zombie. Itong patay. Ang nasa isipan ng mga babae. Mayroong ilang mga royals na maaaring gumamit ng stealth, kaya ito ay isang pambihirang talento. Nang humihingi ako ng pabor sa iyo. Sambit pa ng apprentice ng nakapikit, samantala malapitan ng tatama ang pag-atake ng babae sa apprentice. Ngunit sa kabila nun hindi pa rin tumama ang ataking iyon sa apprentice dahil nagawa niya itong ma-challenge gamit ang pag-snap nito ng daliri. Huwag mo akong pagtawanan. John Ochi. Sambit pa ng babae, kaya naman napatawag si Lee Jin-woo sa Sin by name. Huwag kang mag-alala, Lee Ji-woo. Ang katotohanan na ang mga patay ay napakatalino at maaaring makipag-usap, pagpaliwanag niya pa sa Jin-woo. Ang ibig sabihin nito, ay sambit nito habang ang kanyang talisman na may enerhiya ay kanyang inilantad. Maraming tao, dagdag niya pa sa pagsugod gamit ang mga daliri nito. Na may kasamang enerhiya. Pinatay nila siya, dagdag niya pa. Kaya naman ang pagsubo ng isang dakot na dugo ang natamo ng babae sa atake na iyon. Alam mo na ito, hindi ba, pero bakit ka pa kaya pumunta sa akin? Tanong niya pa sa babae, sa kung anong dahilan sa kabila ng mga nalaman niya. Sin by name. Sigaw pa ni Lee Jin-woo sa senpai niya, na may namumuong mga langis sa kanyang mga mata. Pagkatapos ipinakita kung paano nangyari, habang naglampasay sa hapag ng sahig ang senpai niya. Ang iyong amo ay inatake sa harap mo mismo, anong bagay ang gagawin mo? Tanong pa ng apprentice sa Lee Jin-woo. Ngunit nagawa mo akong salakayin ka agad, gaano ka katapang, ika pa niya sa Jin-woo sa kung paano siya inaatake nito agad. Seryoso talaga ako sa iyo, dagdag niya dito habang tuloy ang pag-iwas nito. Galit ako sa mga katulad mo, sambit niya pa dahil sa galit siya naglabas siya muli ng talisman sa kanyang kamay. Kumpletuhin ang magic, sambit niya pa dito habang inipit niya ang talisman sa kanyang mga daliri na may kapangyarihang enerhiyang dala. Kamen Daost, sambit muli nito habang namumuo ang walawak na pag-ikot ng alimpuyok sa kanilang paligid gawa ng enerhiya. Samantala si Lee Jin-woo ay parang walang nangyari sa kanyang paligid sa kabila ng mga natamo nitong mga sugat dahil sa kanyang concentration. Habang ang apprentice naman ay natutuwa sa kanyang kasiyahan at hindi lang iyon, nagdagdag pa siya ng mga talisman na papel sa bawat pag-ikot ng puyok sa kanyang paligid. Paano ba yan? Gusto mo pa ba akong atakihin ng ganyan? Pang-asar niya pa sa pagtanong. Bakit mo pinapahalagahan ang iyong paningin? Dagdag niya pa sa pagtanong. Pagkatapos inutusan niya pa itong tumakas na parang baliw. At dapat ganito dapat kumilos ang mga tao. Nakakaawa at makasarili. Mga hayop na walang pakialam sa buhay ng iba. Ganito dapat ang mga tao. Sambit muli nito.
Sigurado akong nakatakas na siya ngayon, ang sa isip nito. Isang kalunos-lunos, dagdag niya pa na may tawa. Ngunit sa paglingon niya doon niya napagtanto na hindi pala siya tumakas sa halip, pinoprotektahan niya ang senior senpai niya, sa puyok ng iyon. Na lalong nagbenas sa apprentice sa kung bakit nagkamali siya sa pagtansya sa kanya na tumakas. Samantala nang hina ang Lee Jinwoo dahil sa pagprotekta sa kanyang senior senpai habang kinakalong niya ito. Kaya pinoprotektahan niya siya. Ang tanging sa isip ng apprentice sa kung paano niya tiniis iyon maprotektahan lang niya ang senior niya. Kaya naguluhan sa kung paano hindi sinubukang tumakas, sa halip pinili niyang protektahan ang kasamahan niya. Bakit mo pinoprotektahan ang isang bagay na walang iba kundi isang bangkay? Tanong niya pa sa Lee Jinwoo. Nasiraan ka ba ng isip? Huwag mong gawin yun. Sigaw niya pa sa dito. Noong mga araw na iyon, walang gumawa ng ganoon. Dahil buhay mo ang pinakamahalaga. Walang paraan na may natitira pang pakiramdam ng pagiging walang pag-iimbot sa mundo sa mga araw na ito. Sasabihin ko sa iyo ang dalawang bagay, nang marinig niya ang tinig ni Lee Jinwoo na tigilan siya. Ang una sa kanila, hindi mo kailangan ng dahilan para iligtas ang mga tao, sambit niya pa na may mga ngiti. Ang pangalawa ay ngayon ikaw, sambit niya pa habang kalong-pere niya ang senpai niya dahil sa pag-alala. Samantala hindi namamalayan ng apprentice ng paglapit ng hari sa kanyang paligid. Ngayon nakagawa ako ng kasalanan. Isang napakalaking kasalanan.